ka-faith, kay sarap gumising sa umaga, lalo na't alam mong si Jesus ay lagi mong kasama. Siguradong ang araw mo ay sasaya, ang buhay mo ay gaganda. Kaya kung ano man ang hinaharap mong pagsubok o problema, mga kapatid, just keep the faith. Let us put God first sa araw na ito. Tara, samahan niyo po ako, mag-devotion muna tayo. Ako pa rin ang inyong makakasama tuwing Martes ng umaga. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay diningit sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay diningit sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. God's morning mga ka-faith, and happy anniversary Nax family! Sa pagpapatuloy po ng ating devotion sa ating anniversary theme na United, Rooted in Christ, Standing Firm in Faith, and Moving Forward in Mission. Nasa ika-third week na po tayo ng ating anniversary month. Kaya let's talk about standing firm in faith. Nais ko pong basahin ang pagbabasihan ng ating short message sa umagang ito. Mula po yan sa Book of Jude, chapter 1, verses 3 to 4. Ganito po ang sinasabi sa wikang Tagalog. Ang mga huwad na guro. Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasang tinatamasan nating lahat. Ngunit nakita ko ang kailangang isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong ipaglaban
ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ng ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang kaparusahang nakalaan sa kanila. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ipaglaban ang naunang tinanggap ng pananampalatayang ipinagkaloob sa inyo. Yan po ang panawagan ni Judas o ni Jude, ang sumulat ng liham ng tekstong ito na ating binasa. Hindi po si Judas Iscariote na nagkaluso sa Panginoon, kung hindi Judas na isa sa mga alagad ng Panginoon. Binalaan niya ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya na mag-ingat sa mga bulaang guro na nagsasabing nananampalataya din naman sila. Noong panahong naisulat ang liham niyang ito, malaki ang suliranin at bantang hinaharap ng Iglesia ng Panginoon dahil sa pagdami ng mga bulaang guro na naging banta sa pagkawatak-watak ng simbahan ng Iglesia ng Panginoon. Sa pagdami ng mga maling turo at doktrina, pinayuhan ni Judas ang mga Kristiyano na manatiling matatag sa pananampalataya upang manatiling handa sa pagdating ng Panginoon. Manatiling nakatalaga ang buhay sa Panginoon at sa tuwina'y alalahanin ang kanyang dakilang pag-ibig. False prophet, false teaching. Hindi lang po ang mga naunang Kristiyano ang nakaranas niyan. Maging sa kapanahunan natin ngayon, ang banta na kinakaharap ng ating simbahan, sinisira ang pagkakaisa ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga ini-inject na maling katuruan. Kaya nga, ang paalala sa atin, magpakaingat. Ang sabi ng ating text, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan, ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan, ang kanilang mga maling gawa. Yan po ang malungkot na kalagayan ng ating simbahan, hindi lang po ng United Methodist Church, maging ng simbahang Kristiyano sa kabuuan. Kailan nga lang po ay nabasa at nakita natin sa mga news, sa mga social media, ang paglabas ng mga nagsasabing sila daw ay sugo ng Diyos. Subalit ang kanilang gawa, sa kanilang mga gawa ay hindi naman nagre-reflect ang Panginoon na kanilang ipinapahayag. The devil is at work para sirain ang simbahan ng Panginoon, para pagwatak-watakin ang mga magkakapatid sa pananampalataya. Sa unang Pedro po, ang ganda po ng paalala ng Biblia para sa atin. Sa 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9, ganito po ang sabi niya, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at aaligid-agligid at naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong mundo. Standing firm in faith in Christ Jesus. Let us uphold the teaching and the promises of God's Word. Ang salita ng Diyos, ang batayan ng ating pananampalataya at hindi ito magbabago magpakailanman. Magbabago ang mundo, magbabago ang mga tao, subalit ang salita ng Diyos ay hindi magbabago at ito ay laging akma sa lahat ng panahon. Mga kapatid, let us not compromise our faith dahil nagbabago ang mundo, kaya kailangan din nating sumabay. Hindi po yun ganon. Bagkos, let us stand firm, believing in God's Word, in God's promises, in God's grace. Trial, challenges, tribulations, and suffering, lagi pong nandyan yan. Bahagi na yan ng buhay ng tao. Kaya naman ang kaaway, ginagamit niya ito upang tayo ay idapa, para tayo ay i-divide. Sa panahon na tayo ay mahina, ang kaaway naman ay masipag. Masipag siya para ilayo tayo sa Panginoon, ilihis sa gabay ng kanyang mga salita. Mga kapatid, when our faith is challenged, remember that you stand on the rock of Jesus Christ. His word is a firm place to stand. Hindi siya magbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya,
Magpakalalim tayo mga kapatid. Magpakalalim tayo sa aral ng salita ng Diyos. Magbasa, makinig, lalo higit isabuhay natin ito. Yakapin natin at panghawakan ang mga pangako ng kanyang salita upang kung dumating man ang bagyo, mananatili tayong nakatayo. Hindi tayo mabubuwal sapagkat alam nating kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, let us come to God in prayer. Ipanalangin natin ang bagyo na pinagdaraanan ng ating iglesia, ng ating simbahan. Na nawa ay manatili tayong matatag at nagkakaisa sa pananampalataya at paglilingkod na walang ibang itinataas kung hindi ang Panginoong Diyos lamang. At kung tayo man o kung meron man dumaraan ng matinding bagyo ng pagsubok sa buhay, ipanalangin natin na manatili tayong matatag sa pananampalataya. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Tutulungan niya tayong malagpasan ang lahat ng ito. Patuloy lamang tayong magtiwala sa Kanya. Manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus, kay buti mo. Tunay na dakila ka sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na pinagmulan ng lahat ng meron kami, ng aming buhay at ng kalakasan. Ikaw, Panginoon, na ugat ng aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay aming matibay na saligan, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, anumang sitwasyon, ay aming pong masasandigan. Lord, salamat po sa mga paalala ng iyong salita, sa mga pangako ng iyong salita na aming pong pinanghahawakan. Ang dalangin namin, Panginoon, tulungan mo po kami na maging matatag sa aming pananampalataya. Upang anuman ang gawin ng kaaway, anumang hamon at pagsubok, anumang bagyo ng buhay ang dumating sa amin, mananatili po kaming matatag, Panginoon. Idinadalangin po namin sa iyo ang aming iglesia, ang United Methodist Church, Panginoon. Nalalaman niyo po ang kalagayan at sitwasyon, Panginoon, na aming pinagdaraanan. Ang pagkabahagi, Panginoon, ang mga maling kaisipan, Panginoon, ang mga kaisipan na nagdudulot ng division, Father God, ang lahat ng ito ay hindi po nalilingid sa iyo. Panginoon, tulungan mo po kami. Kahabagan mo po, Panginoon, ang aming iglesia, O Diyos. Nawa, patuloy na pagbuklurin mo kami ng iyong pag-ibig, ng iisang pananampalataya, Panginoon, na ikaw lamang ang itinataas. Patuloy na pagpalain mo ang aming iglesia, pagpalain mo ang aming simbahan, lalo higit ang mga leader ng aming iglesia, sila, Panginoon, na nangunguna sa amin. Samahan mo kami, O Diyos. Hindi po namin malalagpasan ang lahat ng ito kung wala ka po sa amin. Ituro mo po sa amin ang mga dapat po namin gawin. Ikaw po ang magkaloob ng wisdom, Panginoon, lalo higit sa mga tumatayong leader ng aming iglesia. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbuklod sa amin ng iyong pag-ibig, ng aming pong paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, hindi po kami mabubuwal sapagkat ikaw ang Diyos na laging sumasa amin. Ipinapanalangin ko din po, Panginoon, sa oras na ito, kung meron mang kapatid na kasabay kong nananalangin sa oras na ito, kung siya ay dumaraan sa bagyo ng pagsubok ng buhay, Panginoon, at may mga moment na gusto niya nang sumuko, Panginoon, at bumitaw, Lord, katagpuin mo po siya. Iparanas mo po ang mahigpit na pagyakap mo sa Kanya at maranasan niya po, Panginoon, ang banal mong presensya na gumagawa at kumikilos sa Kanyang buhay. Tulungan mo po siya, Panginoon, na maging matatag sa Kanyang pananampalataya. Tulungan mo po siya, Panginoon, na panghawakan ang pangako ng iyong mga salita, Panginoon. Kung meron mang kapatid, Panginoon, na nanghihina, ikaw ang maging kalakasan niya. Sa kanilang pangangailangan, ikaw ang Jehovah Jireh na tutugon, Panginoon. Sa kapatid na mayroong karamdaman, Panginoon, ikaw ang Jehovah Rapha, ang aming dakilang manggagamot. Lord, wala pong imposible sa iyo. Kung ipapahintulot mo, Panginoon, ang lahat ay makapangyayari sang-ayon sa iyong kalooban. Kaya naman, Panginoon, idinudulog po namin sa iyo ang lahat ng ito. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapala mo sa amin, sa pagpapala ng iyong mga salita. Samahan mo po kami sa maghapon, sa anuman ang aming gagawin, sila na mga pupunta sa work, sa school, Panginoon, anuman ang aming agenda sa araw na ito, samahan mo po kami at pagtagumpayin. Pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen! Thank you so much everyone for joining and worshiping with us today. Nais ko rin po batiin
ang nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan at anniversary today. Pastor Jericho Ong, happy birthday po! Happy birthday po sa inyo at sa lahat pa ng nag-birthday at nagdiriwang ng kanilang anniversary today. May God bless you and keep you. Mga kapatid, this coming Sunday na po, October 22, ang ating church anniversary. Iniimbitahan po namin kayo na samahan kami sa pagdiriwang ng 125 years of God's faithfulness and goodness sa Knox United Methodist Church. At ang isang mahalagang bahagi rin po ng ating selebrasyon ay ang pagkakaloob ng replica offering para sa Rebuilding the Temple project ng ating simbahan. Kahit hindi po kayo taga-Knox o nasa ibang lugar o bansa, kung nasaan man kayo naroon, maaari po kayong maging kabahagi, maaari po kayong magkaloob ng magandang vision project na ito. Nariyan po sa ating screen ang ating bank account, ang GCash account, na kung saan maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob. Maraming salamat po in advance mga kapatid sa inyong pagtugon sa aming panawagan na mabigyan ng mas magandang tahanan ng Panginoon sa pamamagitan ng rebuilding project dito sa Knox United Methodist Church. And again mga kapatid, nawa sana po kayo ay napagpala ng salita ng Diyos na ating narinig sa araw na ito. I-share po natin at i-like ang video ito para marami pang mga kaibigan, kapatid, kapamilya ang makarinig ng salita ng Diyos. Thank you so much everyone. See you again next Tuesday and every day. Don't forget, every gising is a blessing. Bye. God bless.